Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang biyaya at kahabagan na ipinakita niyo po sa amin doon po sa krus ng Panginoon Jesucristo. Dumating po kami sa salibutan na walang alam sa layunin tungkol sa buhay po namin. At lumakatid po kami sa kadiliman sa aming buhay na naligaw sa landas ng katotohanan. Tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan at walang kabuluhan dati po namin pamumuhay na minana po namin sa aming ninuno. Gayon po, lumalakat po kami sa pamamagitan ng biyaya at tulong at gabay ng Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan, Panginoon. Magturo po kayo sa bawat isa sa amin at ipakita niyo po sa amin ang inyong dakilang kalooban para malaman po namin kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang buhay sa mundong ito. Nakikita po namin, Panginoon, na palapit yung pangalawang pagbalik po ng Panginoong Jesucristo. At hindi po sapat po yung oras para ma-evangelize po yung aming mahal po namin sa buhay. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maabutan po sila ng salita ng Ebanghelyo. Lalo po yung mga kapatiran dito na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, upang dumaig po sila sa salibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinagtitiwalaan po namin ang oras na ito sa inyong mahabaging kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Marcos chapter 10. Marcos chapter 10 verse 35. So from verse 35 hanggang 38, babasahin ko po yung mga ilang talata sa main teksto. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na nagsasabi sa kanya, Guro, ibig namin gawin mo sa amin ng anumang aming hiningi sa inyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sinabi nila sa kanya, ipakaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa inyong kanan at ang isa'y sa kaliwa, at sa inyong kaluwalhatian. 38. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, kaya ba ninyo uminom sa kupang aking iinuman o mabautismoan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? So, malapit na po matapos itong 2024. So parang ilang buwan na lang nakalipas, yung January, pero almost tapos na. So mabilis po yung takbo ng panahon. Okay?
So, kamusta po ang inyong yung nakaraan taon, 2024? Kamusta po? Maraming nangyari. Maraming pagsubok. May problema. Dumaan po tayo sa maraming mga pagsubok, problema. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero yung time po ay sa harapan ng Diyos, yung panahon, yung oras ay yung pagkakataon o yung chance para matupad po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, ano po yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? So, alam po natin yung unang kalooban niya, yung buhay na walang hanggan, yun po yung pinakakalooban niya. So, bilang isang taong ligtas, ano pa po ang kalooban ng Diyos na dapat matupad po sa atin? So, bilang isang taong ligtas, yung kasunod na kalooban ng Diyos sa ating buhay ay paglago sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Paglago. Kaya, sa itong season December, so maraming mga yung celebration party or yung New Year, yung party or farewell party, medyo maingay yung takbo ng mundo ito. Pero yung mga Kristiyano po ay kailangan po kumalma po tayo. Kailangan po natin yung oras para evaluation po ng ating buhay. Ano po yung evaluation? Lumago ba ako sa ating pananampalataya? Lumago ba ako? So, tapos yung target po ng evangelism, po natin ay nakinig pa sila ng Bible seminar o nahikayat po natin sila sa Bible seminar o ligtas pa sila. So kailangan po natin yung evaluation sa ating sarili. Yung Bible reading, nabasa ba natin yung Bible, o yung evangelism, o paglingkod sa bawat ministry sa church. So, yun din po yung mga checkpoint para sa ating Christian living. So, ngayon po, Marcos chapter 10 verse 35. Tapos, isa pa pong storya po dun sa verse 51. Chapter 10 verse 51. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa inyo?" Sinabi ng lalaking black, "Rabuni, ibig kong muling makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumayo ka, pinagaling ka ng inyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. So, dito po sa Marcos chapter 10, nakikita po natin dalawang uri ng prayer. Dalawang uri ng prayer. Yung prayer po ni Santiago at Juan, 35. Okay. So, Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hiningi sa iyo. So, ito po yung tinatawag natin prayer, pagdadasal. No, sana ganito ang mangyari. So, nagdadasal po ba kayo? Nagdadasal po ba tayo, yung mga kapatid, ha? Yes. Nagdadasal po tayong lahat. So, ano po ang hinihingi po natin sa ating prayer?
So, si Santiago, si Juan, itong dalawa po ay kabilang sa 12 disciple ni Jesus. Okay? Yung tatay po niya ay Zebedeo. Kaya ang sabi po ni Jesus sa kanila, ano ang ibig ninyong gawin ko para sa iyo? Very good chance. Very good chance. Okay. Sabi ni Jesus sa kanila, sabihin mo, ano ang nabibigay ko sa inyo? Verse 37, sinabi nila sa kanya, ipakaloob mo sa amin na makaupo kami, isa sa inyong kanan, isa sa inyong kaliwa, sa inyong kaluwalhatian. Ano po yung hiningi po nilang dalawa? Yung mataas na position. Mataas na position. Yun po yung hiningi po nila. Yung kaluwalhatian. Okay. So, yung gantimpala, yun po yung hinihingi po nila kay Jesucristo. Gantimpala. Sana, so ganun din po sa ating yung prayer, tama po, nung sana makaroon din po tayo ng gantimpala sa langit. Sana makaupo ako na malapit sa Panginoon sa langit, hindi sa malayo. Yung kanan, kaliwa, ito po yung pinakamalapit na posisyon kay Jesucristo. Ibig sabihin, ito po yung maluwalhating upuan. Kanan, kaliwa. Yun ang gusto po nila. Yung kanilang prayer, tama po ba o mali? Sa tingin nyo? Verse 38, subali sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyo uminom sa kopang aking iinuman o mabautismuan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? So, verse 38, ito po yung medyo mahirap na maintindihan. Sabi po ni Jesus, hindi mo alam yung ang inyong hinihingi. Wala kang idea kung ano ang hinihingi mo sa akin. Yung kopa, kaya mo ba uminom sa kopa na aking iinuman? Meron pong mga kopa na iinuman ni Jesus. Tapos, mabautismuan sa bautismo na ibinabautismo sa akin. May baptism. Anong ibig sabihin nitong kopa at baptism? So, ilagay po natin dito yung mga bookmarking. Tapos, yung pumunta po tayo sa Mateo chapter 26. Verse 36 po. Mateo chapter 26, verse 36. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang puok na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo dito, samantalang ako ay pupunta sa dako doon at manalangin. Isinama niya si Pedro at 2 anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang malungkot na mabagabak. Sinabi niya sa kanila, lupang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikinamatay. Manatili kayo dito at makipagpuyat sa akin. 39. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paglakad pa niya ng malayo-layo,
siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So ito po yung panalangin po ni Jesus. Yung panalangin po ni Jesus ay malayo sa ating prayer. Yung prayer po natin, kung titingnan po natin mabuti yung ating prayer, sana ganito, sana ganito. Yun ang prayer. Sana ipo tayo sa ganung mga prayer mula nung mga bata pa po tayo. Ganun po yung mga narinig po natin sa iba. Okay? Kapag may sakit, ano po yung prayer? Siyempre, sana gumaling. Automatic, yun po yung prayer. Kapag may problema sa financial, sana, magkaroon ako ng maayos na mahanap buhay, trabaho. Pag may problema, sana, lutasin, Panginoon, yung problema kong ito. Pero yung prayer po ni Jesus Cristo, parang ibang prayer. Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Yung kopang ito, ano po yung kopa? Yung kopang ito sana lumampas sa akin. Itong kopang ito ay, ito po yung kopa ng pagtrusa. Kopa ng kamatayan. Okay. So kung hindi po siya uminom ng kopang ito. Okay? Kung hindi po siya namatay sa cross, paano po tayo maligtas? Si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang mamatay siya. Upang mamatay. Upang uminom siya ng itong kopa ng kamatayan. Yun po yung parusa. Kopa ng parusa. Okay? Dahil sa ating mga kasalanan. Pero bilang isang si Jesus po, meron din po siyang laman. Okay? Nagbihis po siya ng laman ng tao. Hinubaran po niya yung kanyang pagka-Diyos at nagbihis po siya ng laman ng tao, naging tao. Kaya na-experience po niya lahat po ng mga ating mga naranasan. Naranasan din po niya yung gutom, naranasan din po niya yung sakit, yung pagod, lahat. Okay. Lahat po ng mga naranasan po natin na kahirapan ay naranasan din po ni Jesus. Kaya kahit si Jesus po ay ang Diyos mismo, pero anak ng Diyos, pero nung nakita po niya kung ano ang mangyari sa kanya doon sa cross, gusto niya makaiwas ng ganong mga sakit at kirot. Kaya, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Kaya, yung mga baby Christian, siguro hindi po ito naintindihan, ganitong prayer. Kung maaari, sana lumampas sa akin ang itong kopa. Alam nila, yung baby Christian, hindi po nila alam kung ano ang kopa. Katulad po ni Santiago at Juan, sabi po ni Jesus, wala kang idea kung ano ang hinihingi mo. Kaya mo ba uminom ng kopa ito na iinumin ko? Yung kopa ito ay sacrifice. Sacrifice. Kamatayan at sacrifice. Kaya ito po yung mga prayer po natin minsan. Kung maaari, sana lumampas sa akin yung kopang ito ng sacrifice. Mahirap ako. Katawan ko pagod, stress. Minsan ganun din po yung mga nangyari sa ating puso, yung mga brothers sisters. Pagpagod po tayo sa daming mga ginagawa sa church, mga ministry,
o stress po tayo sa daming mga ginagawa, minsan ganito po ang sinasabi po natin sa prayer. Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Hindi ko kaya. Pero ano po yung ending ng prayer po ng Panginoon Jesucristo? Verse 39. Ano po yung ending? Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito po yung magandang prayer. Okay? Dapat ganito po yung prayer po natin. Unti-unti. Kahit ayaw natin, kahit mahina pa po tayo, kaya minsan, kung maaari sana lumampas sa akin yung kopang ito, ganun po yung prayer po. Pero minsan, sa ending po dapat, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung yan ang kalooban ng Diyos, handa na ako. Okay na po. Ito po yung tinatawag na obedience. Obedience po ay hindi lagi masaya sumunod. Yung obedience po ay hindi lagi masayang sumunod. Minsan, mahirap sumunod. Minsan, hindi maraming mga hadlangan sa pagsunod, ganun pa man, sumusunod pa rin. Yun po yung totoong obedience. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya nandun po yung dalawang anak ni Zebedeo, si Santiago sa Juan. Pero nung nagpray po si Jesus, anong ginawa nila? Verse 40. Lumapi siya sa mga alagad, siya ay kanyang naratnang natutulog. Okay. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, maghintay kayo dito. O makipagpuyat kayo dito hanggang babalik po ako. Pero nung bumalik po si Jesus, anong nakita? Tulog. Si Jesus ay nanalangin po siya na si Jesus po ay nanalangin na may luha, na may dugo. Okay? Yung time team na prayer si Jesus, pero sa tabi yung mga alagad niya ay tulog. Dahil pagod, siyempre pagod. Kahit ganun po yung ginagawa nila, pero si Santiago, si Juan, ay humihingi po sila kay Jesus. Sana makaupo kami sa inyong kanan at kaliwa. Kaya si Jesus, nagsabi sa kanila, ay wala kayong idea. Okay? Ang inyong hinihingi ay mali. So, balik po tayo sa Marcos. So, 38, chapter 10. Chapter 10, verse 38. So, kaya ba ninyo uminom sa kopang aking iinuman? Ito po yung mahalagang question sa atin. Kaya mo ba? Kaya mo ba uminom sa kopang aking iinuman? Yung kopang iinuman ni Jesus ay kopa ng cross, kopa ng kamatayan, kopa ng sacrifice. So, uminom siya. Hindi po siya tumakas. Hindi po siya tumanggi ng kopang ito. Kahit nahirapan po siya, may struggle po siya sa kanyang prayer. Kung maaari sana lumampas sana sa akin itong kopang ito, pero sa ending, uminom siya ng itong kopa. Hindi po siya umatras, hindi po siya tumanggi, tuloy-tuloy po siya hanggang kamatayan. Yun po yung perfect model ng isang pamumuhayang Kristiyano. Yung buhay po ni Jesucristo, mula sa
Mula nung nabautismuhan po siya hanggang namatay po siya sa Jerusalem, yun po yung perfectong model para sa atin. Dapat doon po tayo sumunod. Sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Follow me. Kaya dapat natin malaman kung saan po siya lumakad. Nung uminom siya ng kopa ng kamatayan sa cross, ano po yung kasunod na nangyari? Yung cross, after that, crown. Yung kaluwalhatian po ang nangyari. Kaya lahat po ng mga glory o kaluwalhatian, gantimpala po ay ibibigay ng Diyos sa mga umiinom ng kopang ito. Yung kaluwalhatian po sa langit po ay ibibigay ng Diyos sa mga umiinom ng kopang ito. Anong kopa? Kopa ng alak? Yung comfortable na buhay? So, meron pong dalawang uri ng pagturusa. Meron pong dalawang uri ng pagturusa. Yung pagturusa para sa sarili, pagturusa para sa Panginoon. Okay. Lahat po tayo ay nahirap. So, dumadaan sa maraming pagturusa. Okay. Suffering po. Pero meron pong mga Kristiyano na nagturusa para sa sarili, para sa pamilya lamang. Meron din pong Kristiyano na nagturusa para sa Panginoon. Tapos, bautismuan. Anong ibig sabihin bautismo? Yung baptism po, ito po yung meaning ng kamatayan din. Yung living, paglilibing at muling pagkabuhay. Kaya, bago bumangon sa mga patay, bago binuhay muli sa mga patay, dapat mamatay muna. Yan po yung tamang pagkakasunod. Yung kamatayan muna at muling pagkabuhay. So, kaya 39, sumagot sila, kaya namin. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismoan kayo. Verse 40, basahin po natin. Unit, ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang makakaloob. Subalit, ito ay para sa kanila na ipinaghahandaan nito. Yung gantimpala po ay hindi po basta-basta ibinibigay ng Diyos. Okay. So lahat po ng mga nagsasacrifice para sa gawain ng Diyos, sila po yung bibigyan po ng Diyos ng gantimpala o kaluwalhatian. So yung pangalawa po, Marcos chapter 10, verse 46. Uh, 44-45 muna. Ito po yung katapusan ng unang lesson po ni Hesus Kristo, at ang sino mang nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, para maging una, ano po kailangan? Maging alipin sa lahat.
Yung alipin, anong ibig sabihin? Alipin, yung tagapaglingkod. Mga serving, tagapaglingkod. Sino mang ibig na maging dakila sa langit ay kailangan maging lingkod sa harapan ng Diyos. So, malinaw na po sa Biblia kung paano magiging dakila po tayo sa langit. So, yung dakila po dito sa lupa ay dapat nasa mataas na posisyon, di ba? Pero iba po sa langit. Yung dakila sa langit, sino po yung dakila sa langit? Yung mga lingkod, yung mga alipin ay dakila sa langit. Baliktad po yun, baliktad. Yung mga naglilingkos habang nandito pa tayo, yung mga nagsaserve, okay, sila po yung magiging dakila at una sa langit. Okay. Kaya, titingnan po natin, malalaman po natin sa langit kung sino po yung dakila o sino po yung una, sino po ay lingkod at alipin. So, minsan po nag-worry po ako kasi bilang isang pastor, maraming mga kapatiran excuse me, maraming kapatiran po ay naglilingkod po, naglilingkod po sa mga ministers, okay. Tapos tumutulong po sila, naglilingkod po yung mga kapatiran sa mga ministers, mga gumagalang po sa mga ministers. Kaya kapag ganun po ang nakikita ko, ito po yung inisip ko minsan. Sila yung magiging dakila sa langit, ako ay baka wala akong katimpala sa langit. Yung puro pinaglilingkuran ako. Sila naglilingkod. Kaya, ang ginagawa po natin sa lupa ay magiging baligtas sa langit. Kaya, yung mga kapatiran po, isipin po natin mabuti. Naglilingkod po ba tayo sa mga kapatiran? Naglilingkod po ba tayo sa mga kapatiran? Sa madaling salita, nagbibigay po tayo ng oras para sa kanila, nagbibigay po tayo ng mga oras, saka yung energy, ano mang nasa ating, ginagamit po pa natin yung ating pera para sa kanila, ginagamit pa natin yung ating oras, yung ating energy para sa kanila, kasi yung paglilingkod ay sa madaling salita, pagbibigay. Kung walang pagbibigay, so mahirap maglingkod. So para maglingkod po tayo sa Panginoon, sa mga kapatiran, dapat nandun po tayo. So verse 45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami. So pumarito po si Jesus sa mundong ito upang maglingkod. So yun po yung purpose. Ipinanganak po si Jesus sa mundong ito upang maglingkod. Hindi po siya pumarito upang paglingkuran. So paano po siya naglingkod po sa atin? So paano po natin na malalaman na si Jesus po ay naglingkod po sa atin? Ibinigay niya yung kanyang buhay. Ibinigay niya yung kanyang buhay bilang pantubos para sa lahat ng tao. Yun po yung paglilingkod po ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ibinigay niya yung kanyang buhay. So, yung tanong po natin, ano ang ibinibigay po natin sa Diyos? Yun po yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Ano ang ibinibigay natin sa Diyos? Okay. Ano ang ibinibigay natin sa mga kapatiran? Yun po yung paglilingkod po natin sa mga kapatiran.
Verse 49, at dumating sila sa Jericho habang dilinisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad ng napakaraming tao. Isang pulubing bulak si Bartimeo na anak ni Timeo na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na yun ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahaba ka sa akin." So, isa pang storya po dito, isang pulubi, Bartimeo, anak ni Timeo. So, meaning anak. Kaya anak ni Timeo ay Bartimeo. Isang pulubi, bulak. So, narinig po niya na si Jesus ay dumating sa Jericho. Tapos, alam niya, si Jesus may healing power. Kaya ito po yung napakagandang chance. Si Jesus may solusyon. May problema ako, yung pulubing bulak. Si Jesus may healing power. Kaya niyang buksan yung mata ko. Alam po ng itong pulubi. Kaya doon po, yung pulubi ito ay sumigaw ng malakas. Jesus, anak ni David, mahaba ka sa akin. Kaya sinaway siya ng marami, tahimik ka, tahimik. Kaya sinaway siya ng marami, pero lalo po siyang sumigaw. Nagsisigaw, anak ni David, Jesus, maawa ka sa akin. Doon po, tumigil si Jesus at nagtanong sa kanya. Ano ang verse? Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Okay. Ano ang ibig mong gawin? Ibig mong gawin ko para sa iyo. Ito po yung chance. So, ano po yung hiningi po niya? Yung pera? Pera po ba yung hiningi niya? Yung sana 100, sana 1,000. Kung bigyan siya ng pera, yung kanyang problema sa buhay ay nandyan pa rin, bulak pa rin. Okay. So, habang bulak pa siya, hindi po siya makakalabas. Hindi po siya makakalutas ng kanyang problema. Kaya yung pinaka-fundamental problema, yung bulak, yun ang binanggit po ni Bartimeo. Ibig kong muling makakita. So, ito rin po malaking lesson po sa atin. Ibig kong muling makakita. Yung makakita. Ano pong ibig sabihin, makakita? So, dating bulak. Ito po yung mga storya po ng bawat isa sa atin. Bulak din po tayo noon. Bulak. So, pumunta po tayo sa Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Second Corinto chapter 4 verse 4, sa kanilang kalagayan, binulak ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So lahat po ng mga unbelievers, lahat po ng mga inapo ni Adan ay spiritually black. Kapag bulak po, hindi po nakakakita ng malinaw. So, hindi nila alam kung ano ang mas mahalaga, kung ano ang tama o mali. Walang idea. Kahit may hukay, hindi po nila alam. Yung bulak po sila.
binulak ng Diyos ng salibutang ito. So, yung Diyos ng salibutang ito, meron pong mga kumikilos sa salibutan, si Satanas. Okay? So, alam po natin kung ano po yung strategy po ni Satanas sa salibutan ito. Ano po yung ginagamit ni Satanas para maging bulag yung mga tao. Saan po bulag yung mga tao ngayon? Bulag po sila sa pera. Okay? Bulag po sila sa mga magandang buhay. Okay? Bulag po sila sa mga makamundong pangarap. Kahit malapit na po yung second coming of Jesus Christ, hindi po natin alam kung ilan taon natitira hanggang dumating po si Jesus Kristo. Pero marami pang mga makamundong pangarap. Sana ganito, maging ganito yung buhay ko. Sana ganito. Bulag pa din po sila. Bulag. Pero yung mga Kristiyano po ay dating bulag. Dating bulag, pero nung narinig po natin yung salita ng Diyos, nung nalaman po natin yung Biblia, so doon po natin nalaman may Diyos na lumikha sa mundong ito na may purpose. Hindi po basta creation lamang. Okay? Sa lahat po ng mga creation, doon po sa creation po ng Diyos may purpose. So, nalaman po natin na may Diyos na lumikha sa akin, na may kalooban, may plano po siya para sa akin, tapos ipinanganak po tayo sa mundong ito, may purpose. Yung purpose po ito ay walang iba, yung buhay na walang hanggan. Yun po yung pinaka-purpose ng lahat ng buhay sa mundo ito. Ipinanganak tayo sa mundo upang ipanganak na muli para maligtas. Dati bulag po tayo sa makalangin na bagay dahil binulak po tayo ng Diyos ng salibutan. Pero habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, unti-unti naging malinaw po sa ating mata yung makalangin na bagay. Yung kaharian ng Diyos, okay, yung walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang inihanda ng Diyos doon sa langit, kaharian, para sa atin. So, unti-unti, malinaw po sa ating mata kung gaano kahalaga po yung isang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Yung buhay po natin sa mundo ay hindi, yung kahalagaan ng isang tao ay wala sa ating laman, kundi doon po sa ating spirito. Kaya, balik po tayo sa Mark chapter 10, verse 52. So, 52, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng inyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. So, yung panalangin po ng itong pulubing Bartimeo ay magandang prayer. So, doon po na tuwa ang Panginoon. Kaya, ano po, yung agad nasagot po, sinagot ng Panginoon yung prayer po niya agad. Hindi katulad po doon sa Santiago at Juan. Anong sinabi ni Jesus doon sa Santiago at Juan? Hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Wala kang idea kung ano ang hinihingi ninyo. Pero dito, nasagot po agad ni Jesus yung prayer po niya. Sana muli akong makakita.
Yun ang tamang prayer. Yung mata po natin, saan po malinaw yung ating mata? Makalupang bagay malinaw o makalangin na bagay malinaw? Sa makalupang bagay ay malinaw. May idea kung ano ang magandang course, kung anong trabaho malaking kita, kung anong negosyo malaking trabaho, malaking kita. May idea po, malinaw po yung mata po nila sa makalangin na bagay, makamundong bagay, pero sa makalangin na bagay, malinaw din po. Malinaw din po ba? O malabo? So, kailangan po natin i-check yung ating sarili. Saan malinaw ang aking mata? Sa makalangin na bagay, malinaw? O sa makamlupang bagay, malinaw? Saan po ba mas mabilis yung takbo ng ating isip? Ito, Bartimeo, nung nagbalik ang kanyang paningin, sumunod po siya kay Jesus sa tahan. Yung following Jesus, umpisa na, Christian living. Pinagaling siya ng pananampalataya. Tapos, Joshua chapter 15, pumunta po tayo sa Lumang Tipan, Joshua. Chapter 15 verse 16 po. Joshua chapter 15 verse 16. Joshua chapter 15 verse 16. Sinabi ni Caleb, ang sino mang makatalo sa Kiriat Sefer at sakupin ito, sa kanya'y ibibigay ko bilang asawa si Aksa na aking anak na babae. Sinakop ito ni Oniel na anak ni Kenaz, na kapatid ni Caleb, at ibinigay niya sa kanya bilang asawa si Aksa na kanyang anak na babae. Si Caleb po, kilala po ba natin si Caleb? Si Joshua, si Caleb. Yung dalawa po ay kabilang sa 12 espiyas na nagsiyasat sa Kanaan. Yung 10, yung 10 espiyas po ay, yung reporting po ng 10 ay masamang reporting. Pero yung Joshua saka si Caleb, yung kanilang reporting ay maganda. So, yung dalawa po may pananampalataya. So, si Caleb po, meron po siyang isang anak, Aksa. Kaya ganito po yung sabi, sino mang makatalo sa Kiriat Sefer, sakupin ito. So, ito po yung parang testing. Okay, testing. Sino mang makatalo sa Kiriat Sefer, sakupin ito, sa kanya ibibigay ko yung anak kong babae, si Aksa. So, siguro hinahanap ni Caleb yung mga matapang na lalaki, tapos masipak na lalaki para sa kanyang anak na babae. Kaya sino po yung natalo? Sino po yung nakatalo? Si Oniel. Sinakop ito ni Oniel. Verse 18 po, nang si Aksa ay dumating sa kanyang hinimok siya
na humingi sa kanyang ama ng isang parang. At siya ay bumaba sa kanyang asno. Sinabi ni Caleb sa kanya, anong ibig mo? So, verse 19 po. At kanyang sinabi, bigyan mo ako ng handog. Yamang inilagay mo ako sa lupain ng Negev, ay bigyan mo din ako ng mga bukal ng tubig. At ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. So, nung nag-asawa na po si Aksa, so, sabi po ni Caleb sa kanya, anong ibig mo? Anong ibig mong ibigay sa iyo? So, gusto kong ibigay sa iyo. Ano ang gusto mong ibigay sa iyo? Tapos, yung hiningi po ni Aksa ay walang iba. Ano po yung hiningi niya? Bukal ng tubig. Yung bukal ng tubig. So, ngayon po, yung mga teksto po na tinitingnan po natin ay patungkol sa mga paghingi. Tama po? Yung paghingi. Kaya isipin po natin kung ano po ang kanilang hinihingi. Meron pong mga tamang paghingi sa Diyos, meron pong maling paghingi sa Diyos. Yung hiningi po ni Aksa sa kanyang tatay ay bukal ng tubig. Dahil doon sa mga ilang, alin po ba ano ang pinakamahalaga? Tubig. Okay. Tubig. Kung walang tubig, patay. Okay. Sa ating pamumuhay, sa buhay po natin, pag tumanggap ka ng sahod, pag tumanggap po tayo ng mga salary, so maraming ginagastos. Ano ang mas mauna? So ginagastos yung ating mga salary, yung sahod. Ano ang binibili muna? Yung cellphone muna binibili o pagkain muna? Pagkain, bigas, yung ulam, yun po yung pinaka-mahalaga. Yung tubig. Minsan walang kuryente, di ba? So, minsan walang tubig. Sa tingin nyo, itong dalawa, alin po ba mas mahalaga? Tubig o kuryente? Tubig. Okay. Kahit walang kuryente, pwede tayong mabuhay. Pero kung walang tubig, so, mahirap. So, kaya meron pong mas mahalagang bagay sa ating buhay. Dapat doon po tayo mag-focus. Yung bukal ng tubig. So, ano po yung ibig sabihin bukal ng tubig? Pumunta po tayo sa Jeremias chapter 2. Jeremiah chapter 2 verse 13. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay. At gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. So, ito po yung mga sabi po ng Diyos sa mga Israelita. Okay? Sa pamamagitan po ni Jeremiah. Dalawang kasamaan ginawa ninyo. Ano po yung dalawang kasalanan? Tinalikuran nila ako. Tinalikuran nila ako. Sino po ito? Ang Diyos. Ako ang bukal ng mga tubig na buhay. Living water.
living water. Yung bukal ng mga tubig na buhay. So, tuloy-tuloy yung supply. Pag tinalingkuran, okay, anong mangyari? Tapos, gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, sariling tipunan ng tubig, ng mga sirang tipunan. Sirang tipunan. Butas. Okay? May butas. Kaya hindi malagyan ng tubig. Sira. Sariling paraan po ito, sarili. Iniwanan po nila ang Diyos. Okay. Iniwanan po nila ang supply galing sa Diyos. Yung supply galing sa Diyos. Iniwanan po nila. Tapos, gumawa po sila ng sariling tindahan. Sariling tindahan. Maraming butas. Sirang pader. Maraming mga nakaw pumapasok. Okay. Kahit nagbabantay po tayo, kaya sinisikap natin magbabantay ng ating mga tindahan, pero maraming mga magnanakaw pumapasok doon. Sira. Hindi malalagyan ng tubig. Ito po yung kalagayan ng mga tao. Iniwanan po nila ang Diyos. Kaya John chapter 4, pwede po pumunta po tayo sa John 1. Juan chapter 4, verse 13 and 14. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw mapakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Yung bukal ng tubig. So, isang Samaritana po ay doon sa Sikar, umigip po siya ng tubig. So, tapos doon po nakita po niya si Jesus Kristo, nag-usap po sila. Yung babaeng ito, ilan po ba yung asawa? Verse 18 po. 17. Ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo ito. So, biglang binago ni Jesus yung topic ng usap nila. Tawagin mo yung asawa mo. Yung unang topic ay tubig. Pero pangalawang topic, bigla, asawa. May connection pa po ito? Parang walang connection. Yung tubig ay pinag-usapan, bigla, tawagin mo yung asawa mo. Pero yung babaeng ito, sabi niya, wala akong asawa. Pero sabi, alam ni Jesus, lahat ng yung storya ng itong babae. Tama ang sabi mo, yung 5 asawa mo. Nagkaroon ka ng 5 asawa. Pero yung kasama mo ngayon ay hindi rin asawa mo. So, bakit 5 asawa?
Hindi po siya nakontento sa unang asawa. Kaya pangalawang asawa, may kontento ba po doon sa pangalawa? Hindi rin. Wala rin kontento sa pangalawang asawa. Kaya pangatlong asawa, may kontento ba po doon sa pangatlo? Wala rin po. Puro lagi uhaw. Katulad po ng tubig, uhaw pa din uhaw. Parang kulang pa rin sa buhay. Ganito po yung buhay ng isang tao. Katulad po ng itong babae Samaritana, 5 asawa, ganun din po yung mga tao, unbelievers, hindi pa ligtas. Meron pong uhaw sa buhay. Kahit may pera, hindi pa kontento, kahit magandang trabaho, kahit natupad po yung kanyang pangarap, pero uhaw pa din. Okay? So, kailangan po natin malaman po ito. Kahit anumang target mo sa buhay, yung mga pangarap mo sa buhay, sana maging ganito ako, meron po kayong mga target sa buhay, yung goal, yung mga pangarap. Kahit ma-reach mo ito, pero uhaw pa din. Totoo po yan, for sure. Uhaw pa din. Wala pong tunay na kontento sa makalupang achievement sa mundo ito. Kailangan po natin yung bukal ng tubig patungo sa buhay na walang hanggan. Yung bukal ng tubig, ito, anong ibig sabihin? Bukal ng tubig, ito. So, John chapter 4, John chapter 7 po. John chapter 7. Verse 37. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw ng nagsabi, "Kung ang sino man ay nahuuhaw, lumapit siya sa akin at uminom." Okay. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso, dadaloy ang mga ilok ng tubig na buhay. Unit, ito ay sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinakakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So, ito po yung mga buong Biblia. Okay? Yung buong Biblia po ay invitation po ng Diyos. From Genesis to Revelation, yung mga buong Biblia po ay invitation po ng Diyos sa mga tao. Come to me. Okay? Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sino mang uhaw? Okay. Sino mang nalulupaypay at lupang nabibigatan at pumarito ka sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Okay. Saan po galing yung kapahingaan sa puso? Sa tingin niyo? Kapag walang problema sa buhay po natin, doon po may kapayapaan sa puso? O hindi po. Yung problema sa buhay ay lagi nandyan pa rin. Kahit ligtas man o hindi, yung problema sa buhay ay nandyan pa rin. Yung financial problema, sakit sa katawan, pasaway na anak, ay nandyan pa rin. Hindi po mawawala yung problema sa buhay, kahit ligtas man o hindi. Hindi po galing doon yung mga kaligayahan po natin o kapahingaan po natin. Yung kapahingaan po sa ating puso ay hindi po galing po sa ganung mga kondisyon. Nakikitang mga kondisyon sa buhay. Magalak kayong lagi. Paano po mangyari po ito? Magalak kayong lagi. So,
So, pinag-usapan po natin ito, di ba? Magalak kayong lagi. Anong ibig sabihin? Yung magalak kayong lagi, unconditional kagalakan, ay saan galing po ito? Hindi po galing sa mga buhay dito sa lupa, yung condition sa buhay. Kahit anumang mangyari sa buhay natin, yung salvation ay nandyan pa rin, yung ating pangalan ay nakasulat sa langit, may pag-asa po tayo na makapunta sa langit. Yung kagalakan lagi ay galing po sa pag-asa po ng kaligtasan. Kaya kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin, uminom, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ano po yung itong tubig ng buhay? Ito po ay Holy Spirit. Holy Spirit. Yung Holy Spirit, ito po ay bukal ng yung tubig, ito po yung ilog ng tubig na buhay. So, Revelation chapter 22. So, Revelation chapter 22, verse 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauhuaw ay pamarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. So, halika. Halika. Invitation po ng Diyos. Invitation. So, invitation patungo sa langit. Halika. Sama tayo sa langit. Okay. Espiritu at babaeng ikakasal. Sino po ito? Yung ano po ito? Babaeng ikakasal. Yung babaeng ikakasal, ito po yung iglesia. Ang nauhaw ay pamarito ang mga ibig. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. Ito po yung Holy Spirit. Holy Spirit. Kaya lahat po ng mga taong ligtas, meron po ba tayong Holy Spirit? Yes, meron po tayong Holy Spirit. Lahat po ng mga taong ligtas, meron po tayong Holy Spirit. Yung dumadaloy sa ating puso. So ito po yung mga bukal ng tubig. Bukal ng tubig. So, yun po yung pinaka-mahalaga. Kapag naramdaman po natin na pag naramdaman po ninyo parang tuyo o dry yung Christian life natin ngayon, mga dry. So, bakit dry na? Bakit tuyo na po yung ating Christian living? So, kailangan po natin yung gabay at tulong ng Holy Spirit. Kailangan po yung everyday, so kailangan po yung fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng Bible reading o prayer, yung fellowship sa ganitong mga Lord's Day and Wednesday sermon. So, pakulang po tayo sa words of God and prayer, so doon po, so tumutuyo yung ating Christian living. Dry. Dry. Pag dry na po, madali mababasak. Kaya sa ating kaya yung hiningi po ni Aksa, yung anak ni yung hiningi po ni Aksa, anak ni Caleb ay tamang-tama po. Yung bukal ng tubig, yun ang ibigay nyo sa amin. Yun ang kailangan. So,
Nehemiah chapter 2 verse 4. Nehemiah chapter 2 verse 4. So, basahin po natin. 3, 2, 1. Nang makagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang inyong kahilingan? Kaya't ako ay nanalangin sa Diyos ng langit. Verse 5, babasahin ko po. Sinabi ko sa hari, kung ikakalugot ng hari at kung ang inyong lingkod ay nakatakpo ng biyaya sa inyong paningin, suguin mo ako sa Juda, sa lungsod ng libingan ng aking ninuno, upang aking muling maitayo ito. So, ito po yung hiningi po ni Nehemias. So, verse 2, bakit sinabi po ni hari sa kanya na ano ang kahilingan mo? Bakit ganun yung tanong po ng hari sa kanya? Dahil verse 2, sinabi ng hari sa akin, bakit malungkot ang inyong mukha samantala wala kang namang sakit? Ito ay walang iba kundi kalungkutan ng puso. Nang makagayol, lupang akong natakot. So, napansin po ng hari na si Nehemias ay may kalungkutan sa puso. May kalungkutan sa puso. Kahit si Nehemias po ay parang walang kulang sa buhay, mataas po yung kanyang posisyon. So, walang kulang sa buhay, pero malungkot po siya lagi sa harapan ng hari. Kaya, nagtanong po si hari sa kanya, anong kalungkutan mo? Napansin ko na malungkot ka lagi. Ano ang nasa inyong puso mo? Kaya, ano ang inyong kahilingan? So, bakit nalungkot po si Nehemias? Okay. Bakit nalungkot po si Nehemias? Dahil sa kanyang sariling problema? Hindi. Dahil po sa kanyang kababayan sa Jerusalem. Dahil sa kanyang kababayan sa Jerusalem. Yung sana, suguin mo ako sa Jerusalem, sana muling maitayo ang Jerusalem. Yun ang time-team na prayer po ni Nehemias. Yun po yung kalungkutan po niya. Hindi po siya makunwari. Hindi po niya maitago yung kanyang kalungkutan. Yung kanyang kalungkutan, yung mga Jerusalem ay giba, dako, sira. Pero ako dito sa palasyo ng hari, maganda yung pagkain, kinakain ko, maganda yung buhay ko dito, pero yung kababayan ko sa Jerusalem ay kawawa. Hindi pwede ganito. Kaya, yung kanyang kalungkutan po ay para sa kanyang kababayan. Ganon din po tayo yung mga ligtas na Kristiyano. Kung ako lang nag-iisip, kung ako lang iniisip, masaya dahil ligtas na ako. Makapunta ako sa langit. Pero pag iniisip po natin yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas, masaya po ba tayo? Hindi. Meron din po tayong kalungkutan sa ating puso. Meron din po tayong kalungkutan sa malalim na puso po natin. Yun po yung lumalabas sa bukha po natin minsan. Lumuluha po tayo. Lumuluha. Ito po yung nakikita po ng Diyos. Ano ang kahilingan mo? Ano ang kahilingan mo? Yung prayer po natin, Panginoon, Diyos ko, sana yung mahal ko sa buhay, ligtas po sila. Okay. So, yun din po yung mga
panalangkahilingan ni Nehemias. Kaya si Nehemias po ay pinayagan po siya ng hari na pumunta sa Israel at nagtayo po siya ng pader sa Jerusalem. Kaya sana po ganoon din po yung ating kahilingan sa Diyos. Ganoon din po yung ating prayer sa Diyos. Yung sa Bible po, kailangan po natin pag-aralang mabuti. Kailangan po natin pag-aralang mabuti kung ano ang prayer ni Jesucristo, kung ano ang prayer ng mga apostles sa Bagong Tipan, kung ano po yung mga tamang prayer sa Biblia. So, Santiago chapter 4 Santiago chapter 4 verse 2. Kayo ay naghahangad at kayo ay wala. Kayo ay pumapatay at kayo ay nag-imbot at kayo ay hindi nakakamit. Kayo ay nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo ay wala, sapagkat hindi kayo humihingi. Verse 3, basahin po natin. Kayo ay humihingi at hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan, upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. May maling prayer. Ano po yung maling prayer? Yung prayer na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung hindi tamang prayer. Katulad po ni Jesucristo, kung maaari sana lumampas sa akin yung kupang ito, ganun man, unit, hindi ayon sa aking sariling kalooban, kundi ayon sa inyong kalooban. Sa unang Juan chapter 5 verse 14. Ito ang aking kapanatagan sa Kanya na kung tayo ay humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan niya. Ito po yung tamang prayer. Paghingi ayon sa kaninong kalooban? Kalooban ng Diyos. Ito po yung isipin po natin mabuti. Yung paghingi, dating prayer po natin, hingi na lang hingi. Okay? Pero, bilang isang taong ligtas, nasa Bible po yung kalooban ng Diyos. Yun po yung pinag-aralan po natin. Kailangan natin basahin ang Biblia para malaman kung ano ang kalooban niya. Kailangan po natin makinig ng salita ng Diyos para malaman kung ano ang kalooban niya. Hindi pwede basta humingi lang. Yun po yung alam natin na hindi tamang prayer sa harapan ng Diyos. Okay? Ang Diyos po ay lagi nandyan. Lagi nandyan po na ikinikiling po niya yung kanyang pandinig sa atin. Pinapakinggan po niya yung ating prayer. Ano ang hinihingi nila sa akin ngayon? Yun ang lagi pinapakinggan mo ng Diyos. Meron pong panalangin na
nalulungkot po siya. Anak, ito yung gusto kong ibigay sa inyo. Bakit? Puro makalupang blessing lang hinihingi mo sa akin? Ba, puro yung mga makamundong problema lang dinadala mo sa akin? Meron akong mas magandang plano para sa iyo. Yun ang sana hingi mo sa akin. Handa akong ibigay. So, sa ating Christian living, so kailangan po natin pag-aralan mabuti kung ano ang kalooban ng Diyos. Tapos, yun ang unahin po natin. Yun po yung laging isama sa ating prayer. So, okay, hanggang dito lang po. So, madalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya. Salamat din po sa inyong mensahe po sa oras na ito na ipinakaloob niyo po sa amin. Nawa, bigyan niyo po kami ng pusong hanap ng kalooban mo upang humingi po kami ng mga sa aming panalangin ayon po sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong pagbantay, pag-iingat po sa amin sa itong taon. Ganun din po nawa sa darating na bagong taon. Lumakat po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban at sumunod po kami at mararasan po namin ang dakilang pakilos ng Diyos sa aming buhay. Malapit na po yung New Year Retreat 2025. Malaking blessing na inihanda po ng Diyos para sa lahat po ng makapatiran na sumasama sa itong New Year Retreat. Lahat po ng mga Tanawan Church, brothers sisters, ay nawa sumama sa itong dakilang gawain at makatanggap po sila ng masaganang biyaya na inihanda po ng Diyos para sa aming lahat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.